Sa puntong yun, isang police asset ang sumubok na tawagan ng numerong nasa website at nagpanggap ng customer. At nang sagutin na ng isang lalaki na hinihinalang pugaw ang telepono. Doon na nagsimula ang transaksyon. Hello. Yes. Ano nakita ko sa yung website mo? Paano ba makakuha na ito? Gusto si Micaela? Micaela is 8-5 ang rate niya, 3 oras. Ano ba pa sigurong hindi na nalayo pa sa lugar na nasasakupan ng Southern Police District ang magiging transaksyon? Dito lang sa may, sa may Pasay area. Dito lang. Sa area, pwede dyan like Maris, Berna, Maris, Joan, MJ. Ilang saglit pang nagpatuloy sa pagpapusap ang police asset sa bugaw ng internet escort service na yun. Maya-maya pa ay nagkasundura ang dalawa. Si Berna ba yun? Berna ba ito yung andito? Berna, 5-5. Sige. Mga anong oras? Pwede ka ito nga? Oo, pwede ka ito. Dalawa kasi daw pare eh. Ito si Nasa Maris na ang gusto mo. Mabait ba yan? Mabait ba yan? Kasi ano nila? Ano na lang siguro sa flex. Matapos na maihanda ang gagamiting mark money, ay kagad rin lumakas ang mga operatiba ng District Intelligence Operations Unit ng Southern Police District patungo sa isang motel sa Pasay City. Target kasi ng grupo na matapos mahuli ang mga babae ay sakay patuturo sa mga ito ang kinaroroonan ng kanilang bugaw. Pagdating sa target area, ay pumwesto na sa inupahang kwarto ang dalawa sa mga police asset na nagpanggap ng customer. Habang mabilis namang nag-set up ng aming spy camera ang XXX surveillance team. Matapos yun ay pumwerte na ang grupo sa ibaba ng motel na yun kasama ang ilang operatiba. Ilang saglit pang naghintay ang grupo. Maya-maya lang ay may isang taxi na dumating. Sa pagdapat nito sa kwarto ay nahagip ng aming kamera ang babaeng ito na bumaba sa taxi at dumiretso sa itaas na siyang kinaroroonan ng isa sa dalawang police assets. Hindi nagtagal ay isang babae pa ang muling bumaba sa isa pang taxi na diretso rin umakyat sa kwarto ng isa pang police asset. Sa dalawang kwarto na aming inupahan, nakaharap na ng mga police asset sa mga babaeng pinili nila sa internet. Habang sa labas naman ng hotel ay alerto ang isa pang grupo sa posibleng pagsulpot ng bugaw. Pero dahil lumipas na ang ilang minuto at wala pa rin bugaw na lululutan, ay nagpasya na ang mga otoridad na ibigay ang hudya sa pagtampot sa mga babae. Malatang nagulat ang mga ito at agad na nagtakip na muka nang makita ang mga otoridad. Kaya natungan sa kabila lang, sa kabila pa. Kami, we're after doon sa natin mo. Ano yung number niya? Sa presinto, ayon dito sa babae ito na nakatago sa pangalan Joan, sa tagal na raw niyang iyon sa kanyang trabaho. Minsan raw ay hindi pa niya nakikita ang kanilang bugaw na kilala lamang raw nila sa pangalan Mike na may pansagling bench. Paano pa nga pala napunta niya sa amin ng anak na? Nabasa ko nga kasi siya sa bayan, sir. Anong nakalagay sa bayan? Yun nga, pare, tapos escort, earn 5K to 10K. Hindi ka nagduda. Anong ginawa mo? Siyempre, nag-apply ako, tapos tinanong ko, in-explain ako kung gagawin. Ano sabi ko? PR, tapos pag nagkasundo, ayun, diretso na. Sabi niya ang waiter. Lahat daw kasi ng mga transaksyon mula sa recruitment hanggang sa aktual na trabaho ay nagaganap lamang sa magitan ng cellphone. Pag may lakad na, ipo-forward niya yung number ng guest, o yan, text mo. Mag-usap kayo kung saan lugar kayo magkikita, kung saan oras. Magkano ginabayad sa inyo? 5K, 5.5, At ang porsyentong napupunta naman sa pugaw 2,000. Sa'yo ang 3.5. divide. Yun ang talagang pag
nahuling kababaihan. Kaya patuloy raw ang dalang gagawing investigasyon para matunton ang kinaroonan ng bugaw na kilala at tawag ng PAC. Masya rin umanong nagpapatakbo ng internet escort service. Ang importante raw ay napunyak ang ganitong uri ng bagong modus operandi ng prostitusyon. Papaya na sila ng budget for Article 202. Pero tutulungan natin sila. Right now, nakikipag-coordinate kami sa bangko kung saan nahulog yung account para ma-unmask namin kung sino yung person behind that.